Araw ngayon ng Wibis, January 18 tayo ngayon, taong 2024. At magandang araw sa inyong lahat, mga Lodski ko dyan. At saan mang panig kayo ng Pilipinas sa mga oras na to. God bless muli sa inyong lahat. Magandang araw. At papasadahan natin ngayon itong traditional opposition na bubuhay muli. Ito ang title ng aking live ngayon sa araw na to. Nabubuhay muli, ibig sabihin namatay yata o nawala. Diba? Pero bago yan, gusto ko lang munang pasadahan din itong, alam niyo talagang hinayang talaga ako dun sa napanood ko na tinatapong mga repulyo. Diba halos isang truck tinatapon lang dito sa Benguet. Hindi sa vlogger ko to napanood, sa mismong stream media, sa mga news ba. Sayang na sayang. Biro mo dito sa amin pag wala kang 120. Wala kang maiuulam na repulyo. 1 kilo yun. Hanggang pataas pa. Tapos doon makikita mo, mapapanood mo, tinatapon lang nila. At halos hindi na nga mabili. Sabi ng mga farmers doon. Na halos ayaw pang bilhin sa 2 piso ang kilo. At kaya ko to nababanggit. Hindi lang naman isang beses na nangyari ang ganito. Ang mga nakaraan naman, kamatis naman. Halos gabundok na kamatis. Nung una sa Laguna. Nabulok lang din. Tapos dito rin sa Benguet. Gaano karaming mga tinapon lang na mga kamatis na yun ang lalaki. Ay dito ulit sa amin. Kung wala kang 3 pesos o 3 piso, hindi ka magkakaroon ng kamatis na 1 piraso. Medyo bulok pa ang kabaak nun, yung kabiyak ba? Yung kabilang bahagi. 3 piso ang isa. Talagang sayang na sayang pag nakakakita ng ganoon. Tapos nga kakatuwa pa talaga. Dahil, di ba, nabalita nga ang ganoon. Siyempre, hininga ng paliwanag dito yung ating DA Secretary, Department of Agriculture natin, si Secretary Domingo Tio Laurel. Hininga ng paliwanag dito. Sabi nga niya dahil maraming ani ang mga magsasaka at nalulugi sila. Walang nakahandang pang-ayuda, walang pundong pang-ayuda ang kanilang departamento. Parang kakatuwa, Hindi ba dapat sasabihin mong nalulugi kung wala kang inani? O inabot ng bagyo, o dinaanan ng piste. Pero ito kakaiba, di ba? Walang maibibigay na ayuda dahil wala ngang pundo sa pagkalugi ng mga magsasakang ito dahil napakaraming ang inani. Talagang mahirap, parang taliwas sa mga katotohanan sa mga pangyayari yung mga ganitong mga pahayag. Ang ibig ko sabihin medyo parang parang baligho, parang kakatwa, di ba? Dapat nga kung ganung maraming inani, dapat kumita lalo yung mga magsasaka. Pero ganito yan. Kasi, ang nagiging dahilan, walang nagiging imbakan. Yun ang nagiging problema nila. Hindi ba't naging problema na nga rin dyan sa
Nung magmahal yung sibuyas, nung tumaas yan, nung mag 700 ang kilo. Yung mga storage facilities, yun ang kulang. Pero sa, dito sa mga gulay, sa tingin ko, iba naman ito kaysa sa sibuyas. At ang nasabi nga dito nung ating sekretary, sabi niya, walang mga harvest facilities tayo, yung post-harvest facilities, at kailangan magkaroon sila ng pundo na 93 billion bago magkaroon nun sa bawat probinsya. Mga bayan-bayan na kung saan maraming ang inaaning mga produktong mga agrikultura. Ang laki, di ba? Pero sa tingin ko, hindi naman kaagad-agad yun ang dapat mag-isagot o tugon sa problemang idinadaing ng mga magsasaka. Sa akin lang sariling pananaw. Bakit 93 billion kaagad ang hahagilapin mo o dadahilanin para ma-resolve ang problemang yun ng mga magsasaka sa mga inaani nilang sobra-sobra? Siguro yung sibuyas, dahil tumatagal yun ng kung ilang buwan, yun talaga pwede mo yung ilagay sa mga yung tinatawag ng mga storage facilities na pinapagawa nila. Pero itong gulay, hindi ito katulad noon ng sibuyas. Dahil ito kailangan pagkaani mo, kailangan madala mo na ito sa pamilya dahil nabubulok ka agad yan yung gulay. Nalalantas siya. Kaya sa tingin ko, itong problema ng mga pagtatapon ng katulad ng kamatis, yung pagtatapon ng repolyo na yun, ng sobra-sobrang ani na yun, hindi naman dapat niya sabihin kaagad na ang magkakatugon dun yung mga post-storage facilities na nangangailangan ng 93 billion na pundo. Gayong ang hirap nga, sabi nga niya, wala nga pundong pang-ayuda ang kanilang departamento. Hindi ba practical na kung sila na lamang ang kumuha noon dun sa Benguet mismo, tapos dalhin nila sa Bagsakan sa Maynila? Hindi na, ilang oras takbuhin yun. Pinakamatagal na mula Maynila hanggang doon sa Baguio. Ay doon lang naman yun, di ba, yung Benguet. 5 oras, halimbawa. Mamamasahero ka nga, 5 oras, naroon ka na. Di lalo pa kung sarili mong sasakyan o kung may truck, nakukuha ng mga inaning na sobra-sobra. Yun lang, di siguro sapat na yung solusyon na maihahain nila dun sa mga dumadaing na magsasakang yun na nasasayang yung kanilang yung mga inaani nilang gulay. O di ba? 93 billion, kung bibili ka lang ng truck, na paghahakutan mo nun ang laki-laki ng kaminusan mo naman. Hindi mo kailangan ng 93 billion o 10 billion para malunasan yung problema ng mga magsasaka doon. O, di ba? Katulad ng kamatis, yan, hindi naman yan pwedeng ilagay mo sa ng pangmatagalan kahit pa meron tayong mga storage facilities. Hindi mo na pwedeng tagalan ng lagayan doon, hindi katulad ng sibuyas. Yan talaga, kailangan dadali mo na sa Bagsakan. Katulad ng gulay, pwedeng halimbawa nga, inanim isang araw. Kinabukasan, kailangan madadala mo na yun sa sa palengke, sa pamilihan. O, di ba? Hindi, ang parang idadahilan, yung pinakamahirap na tugon, na parang imposible, na idadahilan nila. Kaya ang mangyayari, yung tao naman, di hindi aasa. Di ba? Kung sasabihin mo nga naman na walang pundo at kung magkakaroon, kailangan kung magkakaroon man ng sapat na pundo, kailangan ng 93 billion at para masagot yung mga problemang yun sa mga inaani na sobra-sobra ng mga gulay. Pero ayaw nilang tugunin nung talagang posible na magagawa. Yun ang concern ko rito sa problemang ito. Talagang nakapanghinayang naman. Ipinatapon lang, tapos nabubulok lang, tapos ibibigay na nila ng 2 piso, lang pa rin bumibili. At saka biro mo yan, naging sekretary, ang Pangulo na natin ang tumayong sekretary ng Agriculture, may 1 taon. Pero
parang wala siyang natuklasang problemang masyado. O kung meron man, parang wala naman siyang hinain na solusyon. Basta na lamang siya umupo sa pistong yun, kahit pangulo siya, tumayo pa siyang sekretary. Pero hanggang umalis na lang siya, parang wala naman siyang gaanong naipahayag. O tapos pag alis niya, naglagay na siya ng isang bagong sekretary. O yan, saka may ganyan palang problema. O di ba? Talagang nakikita mo na parang walang masyadong maayos na pagpapalakad o sistema. May solusyon pero parang ayaw nilang subukan yung gano'n o iniiwas nila yung kanilang mga sagot sa mga posibleng solusyon. Doon sa mahirap na solusyon, doon sila na tumututok. Parang naman dahil mahirap yun, edi walang gagawin dahil mahirap nga yun. Wala nga punto, tas 93 billion pa yung inimik niya na kailangan. Yan ang mabigat na problema natin. Doon tayo dadalhin sa pwedeng wag silang kumilos dahil mahirap nga yun. Doon sa pwede silang kumilos, iniiwas nila yung sarili nila doon. Ang mahirang buhay natin to. May mali talaga sa palakad. Matutuwa ka at maraming inani mo pero sasabihin pa rin ay nalugi dahil sobrang inani dahil wala namang mapagdalan. O kaya wala mga mapag-ipon, walang maistakan. Baliktad. Dapat nga mas marami hindi lugi dahil maraming inani. Ngayon iba pa rin. Pag marami kang inani, lugi ka pa rin. Pambirang buhay. Okay. Dito tayo. Traditional opposition, maling nabubuhay. Yan yung title ko. Maling nabubuhay, parang nawala, parang namatay, di ba? Biro mo nga naman. Pagkatapos ng Otso Diretso, na nag-shoot lahat sa Inidoro, nasundan pa ng 1922, naubos na naman sila. Wala na naman sa kanilang nakalusot. Maliban sa nag-iisang si Tiberos. Si Rizal Tiberos. Kaya sila talagang medyo tumiklop, nanahimik. Pero ito, dahil sabi ko nga muling nabubuhay sila, susubok na naman sila siyempre. Ngayong 2025 election. At yan nga ang ating tatalakayin ngayon. Muling nabubuhay talaga sila. At buhay na buhay, ika nga talagang naglulumundag yung kanilang mga silakbo. Diba? At malalaman mo yung diskarte nila na talagang unti-unti na naman silang bumabangon at nagsisimula. Pero yung pa rin dating nilang ginagawa, yung pa rin ang kanilang binubuhay sa ngayon. Yung mga dirty tricks ba? Yung mga propaganda. At sabi nga nung isang vlogger, na alam ko namang oposisyon ito. Sabi nga niya, sa ngayon, pinag-aaralan nila kung paano talaga yung ginawang estratehiya ng Marcos at Duterte kaya nanalo sa eleksyon. Estratehiya sa propaganda. Ang ibig sabihin nitong taong ito, itong vlogger na ito, pinanood ko siya. Ang ibig sabihin ng vlogger na ito, yung mga bumoto talaga kay Duterte at kay Marcos, talagang nadala sa bula. At alam naman natin yung kahulugan ng tinatawag na propaganda. Propaganda sama-sama ito. Pambubula, kasinungalingan, at kasama ng paninira. Dito nakapokus yung kanilang isip. Dito nakapokus yung kanilang mga dirty tricks na pwede na naman uling buhayin at gawin. Pagsisimula nilang ito. Sasabak na naman di ba? Kaya nga, naglulumundag na naman yung silakbo nila sa politika.
At ang nalulungkot lang ako, na itong taong ito, o papangalanan ko na itong vlogger na ito. Ito si Bad Vlogcaster ang kanyang channel. Nalulungkot ako na itong taong ito, ang tingin talaga sa mga Pilipino, talagang sandamakmak na bubo at tanga. Wala talagang kaalam-alam sa mundo, parang gano'n. Parang sila lang talaga ang marunong, sila lang ang nakakaintindi. Sila lang ang nakakaunawa. Dahil, tamo, pagkatapos niyang sabihin na pinag-aaralan na nila kung anong ginamit na estratehiya na propaganda ng Duterte at Marcos kaya nanalo. At gano'n din ang gagawin nila. Ibig sabihin nun, hindi talaga bumuto yung mga tao sa performance o ginawa nung kanilang ibinuto. Kundi dun sa mga kasinungalingan, propaganda at mga paninira. Parang doon sa kanyang pananaw, parang yun ang naipang kumbinsi para kumuha ng boto ng Duterte at Marcos. Yung propaganda. Kasinungalingan man yan, paninira man yan, pambubula man yan. Yun ang kanyang tingin, yun ang kanyang paniniwala. Kaya ngayon sabi niya, babaguhin nila ang kanilang estratehiya at pag-aaralan kung ano yung ginamit ng Duterte at Marcos kaya nanalo. Hindi ba alam ng taong ito na talagang nag-iiba na? Nag-iiba na ang panahon, nag-iiba na ang tao, nag-iiba na ang pinapagkukunan ng impormasyon ng tao. Sila hindi nakakahubad sa katotohanan ito. Talagang nananatili sila doon sa traditional na mga dirty tricks, doon sa mga extreme media, na kung ano lang yung ibabalita nito, yun lang ipapasok sa isip ng tao. Paulit-ulit kong sinasabi, iba na ngayon. Dahil may extreme media na ngayon, ay may mga social media na ngayon na napakalawak. Sa bawat sulok ng Pilipinas, o kahit sa ang sulok ng mundo, nakakaabot na. At hindi lang yung basta news lamang ng mga traditional na media ang nakakarating sa mga tao. Kaya kumbaga, napakaraming pagpipilian ng tao. Katotohanan mo ng kasinungalingan o pambubula man. Sa mga bagay nito, hindi nakakahubad tong opposition na ito. Lalo na itong vloggers na ito. Ganun ang tingin niya. Na kumbaga nung una, nabubulat talaga nila yung mga Pilipino. Tapos nagtataka sila at nitong huli, ba't lagi na silang talo? Ibig sabihin, hindi na nila kayang bulahin, parang ganun. Gagayahin nila ngayon kung ano yung pambubulang ginamit o estratehiya ng Duterte at Marcos sa tao. Pero ganun pa rin ang kanyang pananaw. Tungkol pa rin sa propaganda. Ito nga yung sinasabi ko Dapat natututo rin sila na hindi kung anong bagay na gusto nilang isaksak sa isip ng tao na pinaparinig nila, ay yun na lang ang tinatanggap ng tao. Ngayon ay iba na. May mga bagay na rin na nagpapaabot sa kanila ng mga impormasyon na naiiba dun sa kanilang palagyan ng ipinapaabot sa tao. Itong mga traditional media na talagang alam naman natin ng mga nakaraang panahon na ito talaga yung kanilang pinakamalaking instrumento o sasakyan patungo dun sa hinahangad nila. At saka, dapat maisip din ng taong ito na ang mga Pilipino hindi naman nananatiling tanga sa katulad ng iniisip niya. Ang mga Pilipino natututo, nagigising at nalalaman kung sino yung totoong may ginagawa para sa tao at para sa bansa, para sa taong bayan, mga kagalingan. Itong mga taong ito ano naman ito, kahit pa nung una pa. Lalangtad lang sa media. Napabor sa kanila yung media, tapos magsasalita. Pagkatapos ng salita niya na puro mababangong mga pananalita, wala na. Aalis na. Wala naman nakikita yung tao sa mga sinabi niya. Napakalaki ng kaibahan. Sa ngayon, talagang yung tao pumili ng talagang nararapat. Hindi yung sabihin may nadala sa propaganda. Ito ang dapat isaksak sa utak ng taong ito na itong tao namang ito talagang matalino ito. Sinusubaybayan ko rin yung kanyang mga
mga vlog at saka yung kanyang mga sinasabi. Matalino ito. Bukod sa matalino, napakayaman pa nito. Napanood ko rin kung paano nito ibinlag yung kanyang mansyon, yung kanyang bahay sa isang pribadong subdivision. Kayabangan pa nga ito. Sa tingin, hindi na pati ito purong Pilipino. May ganito bang Pilipino na siyempre matangos ang ilong nito tapos medyo bulol pa magsalita ng Tagalog. Siyempre ang mga Pinoy katulad lang natin. Di ba? Sabi nga niya, may kambugan talaga, may pagkamayabang siya. Sa lugar na ito, sabi niya, iniikot niya ganyan yung video. Naroon siya sa tiris ng kanyang 3-story building, mansion. Sabi niya dito, wala ditong milyonaryo. Mga bilyonaryo ang narito. Naninira. Tapos iniikot niya yung video niya. Pinapasadahan niya yung bawat bahay. Mga katabing bahay niya ron na malalaki din siyempre kaya nga subdivision yun. So, ang ibig kong sabihin sa taong ito, masyado tong lapastangan din talaga sa mga Pilipino, sa mga karaniwang Pilipino na palibasa nga siya mayaman at di umano'y sabi nga niya bilyonaryo. Ganito na lang kaliit ang tingin niya sa mga tao na parang bumubuto lang sa mga panluloko na ginagawa. Hindi dun sa kung ano yung serbisyo nung ibinubuto niya. Parang ganun ang nagiging tingin ng mga ito. At sa tingin ko, kung ganito ng ganito parati ang magiging pananaw. At hindi lang naman ito yung vlogger na napapanood ko na talaga sila may isang pattern talaga sila. Alam mo na sila talaga yung oposisyon. Na meron talaga silang isang bagay lang na direksyon na gustong daanan, gustong landasin, gustong tirahin, gustong punteryahin. Mababakas mo sa mga ito. Kung ganito ng ganito, siguradong kung nung una, utso diretso sa iniduro na pasyot, ngayon sigurado sa kangkungan na mapasuot tong mga ito. Pag ganito ng ganito ang magiging estratehiya nito. Okay. Maraming salamat mga Ludski.